Hanggang sa naging matalik na magkaibigan sina Banjo at Celine, pero hindi rin nagtagal ay naging magkasintahan. At makalipas ang ilang taon, nagpropose si Banjo kay Celine. "Will you marry me?" "OMG, yes," ani Celine na maluha-luha ito sa saya. Naghantong din ito sa kasalan at iyon na ang pinakamasayang araw sa buong buhay ni Banjo. Makalipas ang ilang buwan, nasa isang tahanan na silang dalawa habang nanonood ng TV. Nasa sala silang magkatabi at si Celine ay nagdadalang tao na, "Han, what? Iniisip ko na sino kaya ang magiging kamukha ng baby. Kay mama ba o kay papa? Super na-excite na ako sabi ni Celine habang hinahawakan ang kanyang tiyan na 3 buwan na. Natigilan si Banyo sa mga sinabi ng asawa niya. Bigla niyang naalalang sinabi sa kanya noon ng misteryosong matanda sa tulay. "Makakamit mo ang pinapangarap mong buhay. Pero kasabay nun ay magdudusa ka rin ng 1 beses, ani ng matanda. "Magdudusa? Ayokong magdusa kung kailan na nagiging maayos na sa akin ang lahat. At ayoko na madaranas ng anak ko ang nangyari sa akin. Huwag sana siyang lumaking na kagaya ko. Ang ganitong itsura ang kinasusuklaman ko," sa isip ni Banjo. "Han, are you alright?" Natahimik ka, ani Celine. Wala to. Come again? Ano nga ulit yung sinasabi mo?" Naman kanina pa ako nagsasalita. Hindi ka pala nakikinig. Iniisip ko ang mga plano ko para sa magiging anak natin. Bahagyang tampo ni Celine na nakanguso. Sorry na. Ikaw naman syempre excited din ang dad to be. And I hope nakamukha mo ang baby nila natin, Mom like B. Love you, Han. You're the best. Ani Celine sabay sandal kay Banjo at hinawakan niya naman ang balikat ni Celine. Samantalang iniaabot ni Celine ang remote ng TV at inililipat ang channel sa isang comedy show kung saan ang cast character ay may pangit na itsura na pinapanood nila. Sabay inagaw bigla ang remote ng kamay sa kanyang asawa. "Teka, bakit yan ang pinapanood mo? Hindi maganda yan, baka mapaglinhan mo yan." Ani Banjo sabay lipat ng channel sa magandang tanawin. Anong problema, ha? Napansin niya na kakaiba ang asta bigla ni Banjo. "Basta ako na lang panoorin natin." Biglang inito. Okay. Makalipas ang ilang buwan, araw din ng iyon nagmamadali si Banjo papunta sa ospital dahil manganganak na ang kanyang asawa at nang pumasok siya sa isang kwarto, nadatnan niya na nakahiga sa higaan ng kanyang asawa kasamang kalong-kalong nito ang isang sanggol na nakabalot sa kuko. "Hanang anak natin, tingnan mo." Ngiti ni Celine sabay abot ng sanggol kay Banjo. Napalanok si Banjo dahil hindi niya matatanggap kung magiging kamukha niya ang anak nila na lumaki na tulad niya na lumaking mahirap na buhay. Napapikit siya habang dahan-dahan na binuksan ang kumot upang matingnan ang anak nila. Bigla niyang narinig ang malanghel na tawa ng sanggol. Nang idilat niya ang kanyang mga mata. Namangha siya sa nakita niya at nakahinga ng maluwag. Ang anak nilang babae kamukhang kamukha ng kanyang asawa. Natuwang-tuwa si Banyo nag-uumapaw na kasiyahan ang nabuo sa kanyang puso. At hindi nagtagal nagpatuloy ang masayang buhay ng lalaki. Isang masayang pamilya ang kanyang pinapangarap. At natupad niya ngunit hindi pa rin maiwasan na mag-alala sa nakaabang na isang bagyo na maaaring biglang dumating sa buhay niya bigla. "Magdudusa ka rin," ani ng boses ng matanda. "Wag," biglang sigaw ni Banyo na biglang nagising mula sa kanyang pagkakatulog. "Han, okay ka lang ba? Binabangungot ka ata." Napansin ni Banjo na sobrang pinagpapawisan siya. "Oo, masamang panaginip lang to," ani Banjo. Ngunit nangangamba pa rin siya kung anong dapat niyang pagdusahan, ano ang maaaring mangyari. Kaya naman mula noon hindi pa rin siya mapanatag sa kabila ng natamasa niya ang lahat. Bigla niya ding naalala kapag kasama niya ang kanyang asawa at anak, hindi pa rin maiwasan na masabihan ng masama si Banjo sa bawat tao sa paligid niya. "Tingnan mo itong pamilya na yun, ang pangit ng asawa ng babae." Ani ng isang babae. "Oo nga, buti hindi nagmanak ang anak niya sa kanya." Seriously ang nakakapagtaka lang, buti pinatulan siya ng babaeng iyon. Ani ng isang lalaki. Huwag mo na lang silang pansinin, ang importante masaya tayo." Ani ni Celine habang hinawakan niya ang kamay at pisngi ni Banjo at tinapat lang sa mukha niya para sa kanya ang atensyon ni Banjo. Pero isang araw, "Han, I'm home," ani Banjo na pagod galing sa trabaho habang pumasok sa pintuan. Natigilan siya na may isa pang tila pares ng sapatos na tila pagmamayari ng isang lalaki. May bisita sa isip niya.
Habang sa hindi kalayuan naririnig ni Banjo habang papunta sa sala, ang dalawang taong nag-uusap. Ang isa ay boses ng asawa niya at ang isa ay boses ng isang lalaki. Please huwag mo itong sasabihin sa asawa ko, ani si Lynn. Pero, ani ng lalaki. Natigilan ang dalawa matapos makita nila si Banjo. Ano ito? Ani Banjo. Nakita ni Banjo na kausap ni Celine ng isang lalaki na may magandang mukha at nakaputing damit. Han, nakauwi ka na o. Siya nga pala si Henry. Isa siyang mag-usap tayo. Ani Banjo. Pasensya ka na. Ani Celine sa lalaki. Sige. Mrs. Mauna na ako. Pasensya na sa abala. Ani Henry sabay ko ng bahagya at umalis nang nakasara na ang pinto. Ang gabing iyon ay nagtalong magsawa. Hindi totoo yung iniisip mo, Banjo. Nagkakamali ka. Ani Celine na sinusubukang magpaliwanag sa asawa niya. Hindi totoo. Nakita na mismo ng dalawa kong mata na nakikipaglandian ka sa hudas na yun. Bakit dahil ba sa may itsura siya at ako ay ganito? Makinig kang mabuti, Banjo. Ikaw lang ang minahal ko. Maniwala ka sa akin. Ani Celine. Tsak, sabay iwas ni Banjo kay Celine. Maya-maya lang natahimik ang paligid. Nasa kwarto si Banjo at nakahiga at nakatalokbong ng kumot. Han, ani Celine. Han, galit ka pa ba? I'm sorry now. Ngunit hindi pa rin kumikubos si Banjo pero palihim at tahimik lang siya. Nakikinig sa sinasabi ng kanyang asawa. Mukhang tulog na ata ang mahal ko, ani Celine. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Malungkot na sambit nito. Matapos itong sabihin ni Celine, umalis na siya at dahan-dahang isinara ang pinto ng kwarto. Pero makalipas ang ilang oras, asa na siya? Bakit hindi pa siya umuwi? Masyado ata akong naging harsh sa kanya. I'm so sorry, Han, sa isip ni Banjo at nagsisimula ng mag-alala. Makalipas pa ang ilang oras, hindi niya namalaya na nakatulog siya. Maya-maya lang nang bigla siyang makarinig ng sunod-sunod na katok sa pintuan at kasabay nun ang ingay ng mga sirena na tila tunog ng ambulansya. Madaling araw iyon. Nagising siya at pinagbuksan ang pinto at nakita ang dalawang pulis. Sir, may kailangan po ba kayo? Ani Banjo. Ikaw ba ang asawa ni Mrs. Celine? Oho. Sa isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang dumating sa buhay ni Banjo, nagsimula ng kanyang kalbaryo. Ang kanyang masiyang buhay ay nasira sa isang insidente. Matapos niya malaman sa mga pulis ang nangyari, hindi niya matanggap ang biglang pagkamatay ng kanyang asawa. Natagpuan po namin ang asawa niyo, ang bangkay niya na nasa washing machine na durog-durog ang buong katawan. Hanggang ngayon iniimbestigahan pa namin ang totoong nangyari. Ani ng isang pulis na nagsabi sa kanya. Alamin ninyo kung sino ang pumatay sa asawa ko, please. Sigaw at hagulhol ni Banjo. Sabay hila ng kuwelyo ng pulis. Pasensya na sir, gagawin namin ang aming makakaya. Huminahon po kayo. Ani ng isa pang pulis na pumigil sa kanyang pagwawala. Naalala bigla ni Banjo ang sinabi muli ng matanda na magdudusa siya. At kahit alam niya nang mangyayari iyon, hindi niya pa rin matanggap ang nangyari sa biglang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asawa. Hanggang sa araw-araw ay pabalik-balik siya sa istasyon ng mga pulis at nangungulit sa pag-iimbestiga sa kaso na sana'y mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang asawa. Nababaliw na ata itong lalaki na to. 3 linggo na ang nakalipas. Imposible na malutas ang kaso na yun, ani ng isang pulis. Pinalalabas ninyo na nagpakamatay ang aking asawa. Hindi totoo na nagpakamatay ang aking asawa. Pinatay siya. May pumatay sa kanya. Bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ani ni Banjo na nagwawala sa istasyon ng pulis. Ngunit walang naniwala sa kanyang sinabi. Itinulak siya ng mga pulis palabas ng istasyon at napaupo siya sa lupa. Papa, okay po ba kayo? Ani ng kanyang anak na hinihila ang kanyang lilayan ng damit na ang edad ay 5 taon. Natigilan si Banjo at tinignan mabuti ang kanyang anak. Nakamukhang kamukha nito ang kanyang yumaong asawa. Okay lang si Papa. Tara anak, uwi na tayo. Opo, at nang nasa bahay na sila ng gabing yun, nakita niya na nagbabasa ng librong pangbata ang kanyang anak na nasa kwarto nito. Galing naman ang anak ko, sipag mag-aral. Opo, Papa, ngiti ng kanyang anak. Kamukha mo talaga ang mama mo. I love you, Papa. Pwede po ba ninyong basahin ito sa akin? Sorry, anak. Iglap lang si Papa, sobrang pagod na eh. Okay po, good night. Kinabukasan ng umagang iyon, madilim pa rin dahil sa maulan at natatakpan ng mga kapal na ulap ang buong langit. Nagising na lang si Banjo ng umagang iyon. Naghanda na agahan si Banjo at napansin niya hindi pa rin bumababa ang kanyang anak.
Tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak nang paulit-ulit ngunit hindi ito sumagot. Hanggang sa pinuntahan niya ito sa kwarto nito. Pero natigilan siya nang nakita ang isang mapulang likido sa sahig na nagmumula sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Agad niyang binuksan ang pintuan at kanyang nakita ang ikinambimbal ng kanyang nasaksihan. Nakita niya ang duguan ng buong sahig at ang mga nagkalat na libro ay nabahira ng dugo. At patuloy niyang sinundan ang bakas nito na hanggang napansin niya na tila nasa bintana ito naputol. Nang tingnan niya ang bintana ay nanginginig siya at dahan-dahan na tumingin sa bandang ibaba ng bahay. Nakita niya ang bangkay ng kanyang anak na nasa lupa. "Anak!" sigaw ni Banjo. "Hindi maaari. Ang asawa at ang anak ko nawala. Bakit?" sa isip-isip ni Banjo. At sa libing ng kanyang anak, maulang panahon, narinig niya ang mga usap-usapan ng mga tao sa paligid niya. Napakamalas naman ang buhay niya. Ang maganda niyang asawa at pati ang anak nila ay sunod-sunod na misteryong pagkamatay. I feel so sorry for him, lalo na sa babae. Napakamalas niya dahil nakapangasawa niyang lalaking ito. Sa tindi ng trauma niya, halos isang linggo siyang nagkulong sa bahay niya na hindi kumakain at sinasariwa. Inaalala ang lahat ng nangyari nang bigla niyang naalala ang misteryosong matandang babae sa tulay. Oo, tama, ang walang iyang matandang iyon. Huklubang iyon siyang may kagawa nito sa akin at siyang nagsimula ng lahat. Nang nakarating siya sa lugar ding iyon, kagad sa tulay kung saan siya nakitang matanda. "Lumabas ka, magpakita ka sa akin matanda," sigaw ni Banjo. Makalipas ang ilang minuto ng pagsisigaw niya, sa kabila ng katahimikan at kadiliman ng paligid, biglang umihip ang malamig na hangin. Napapikit si Banjo saglit at gumulat sa kanya ang matanda na biglang nagpakita sa kanyang harapan. "Anong ginawa mo sa akin?" sigaw ni Banjo. "Ano bang pinagsasasabi mo?" ani ng matanda. Itong pinagkasundoan natin," ani Banjo. "Ang sabi mo sa akin magdudusa ko ng isang beses, pero hindi 2 beses ang nangyari sa akin. Tinupad ko ang iyong kahilingan at pati ang pagdurusa mo. Mukhang ikaw ata ang nakakalimot. Hindi mo ba naaalala? Anong ibig mo sabihin?" Matapos na umuwi si Banjo na luhan, matapos malaman ang mga totoong nangyari sa likod ng misteryosong pagpatay sa kanyang pamilya. Nang nakarating na siya, sumalubong sa kanya ang isang lalaki. Si Henry na nag-aantay sa kanyang pauwi sa tapat ng bahay niya. "Anong ginagawa mo dito?" "Mr. Navarro, maaari ba tayong mag-usap?" ani Henry. Nag-usap silang dalawa sa loob ng bahay niya. Nagpakilalang mabuti si Henry at kwento ang totoong nangyari. Si Henry ay isang psychologist at pinawaliwanag niya ang nangyari sa pag-uusap nila ng kanyang asawa bago ito yumaman. "Please huwag mong sasabihin sa asawa ko na ganito ang kanyang kondisyon. Sa ngayon mas mabuti nang hindi niya munang malaman, Dok. Ayaw kong mag-alala siya. He's been too much." Pakiusap ni Celine at matapos nun ay hindi mapigilan ang buhos ng mga luha ni Banjo. Matapos niyang malaman ang huling sinabi ng kanyang asawa at sa kanyang anak habang nakikita niya ang asawa niya sa mukha ng kanyang anak. "Kahawig mo talaga ang mama mo at kasing ganda mo din siya at siguradong lulukohin mo din ako katulad niya. Kaya dapat sa mga katulad ninyong manloloko ay," sa isip ni Banjo. Bago niya tuluyang mapatay ang anak niya, tinadtad niya ng saksak habang natutulog ng gabing iyon at tapos saka hinulog ang bangkay mula sa kwarto ng bintana nito. At mayalang nakarinig siya ng mga tunog ng ingay ng mga sirena sa labas. Inaresto agad ng mga pulis si Banjo sa salang pagpatay sa kanyang sariling mag-ina. Hindi na nagpumiglas si Banjo kaya naman ikinulong siya habang pinag-aaralan ng mga doktor ng kanyang kondisyon sa pagiging baliw. Hindi na maalala ni Banjo ang kanyang nakaraan. Natagpuan niya na lang ang kanyang sarili, nakatali ang buong katawan sa higaan habang tumatawa, nagagalit, umiiyak ng paulit-ulit. Kahit anong gawin.